update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali, Yusek. Magandang tanghali sa lahat. RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaha riyan? Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng bakit na easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuhos sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuhos nga sa isang area diyan sa Barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River, in which four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the City of Davao. RD, ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan? Simula RD? 23. RD, nawala ka. Inaral. Hello? Ay, paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan. Simula nung 2000, I was appointed by the President in 2023. Inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 30 yun, 24 or 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, urban barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga lagyan, kumpletuhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River. Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon? Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to or already left, no? Umalis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay kasi nga nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at putik ko. No, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado, ay naka-recover na tayo sa pamiminsala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue, and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon? Ang OCD naman as mandated is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist local government units from the barangay, municipal, city at provincial. So we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung ano bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact,
in Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer Sa mga low-lying at flood-prone areas, ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Jose Cabreros, yung anticipativo si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang Pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by Pag-asa, we will be soon, we will be again coordinating with LGUs up to the barangay level and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng Pag-asa, we expect hindi lang ulan na bagyo rin, darating rin ang bagyo. RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambahan natin pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ng mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano? Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. And kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan, no? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin at ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga baha. Okay. Well, mensahe at paalalin na lang po, RD, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD. Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Davaoenyo, nagsabi na ang Pag-asa na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family, what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na, yung mga medicines natin, handa na, at of course, hindi na wag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.